Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we're one. We are now on diary entry number 1179, July 7, 1937. In times of doubt, that is, when the soul is weak, let it ask Jesus Himself to act. Although it knows that it should act by the grace of God, nevertheless, at certain times, it is better for it to leave all action to God. Sa panahon ng pagdududa, ibig sabihin, kapag ang kaluluwa ay mahina, hayaan itong hilingin kay Jesus mismo na kumilos. Bagamat alam nito na dapat itong kumilos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gayunpaman, sa ilang mga panahon, mas mabuti na ipaubayan nito ang lahat ng pagkilos sa Diyos. Dumadating naman yan sa buhay natin sa lahat, whether you are a devotee of the Divine Mercy or a simple, ordinary person on earth. Dumadating sa buhay ng tao yung tinatawag na krisis. Kapag krisis, rurok ito, no? Yung dinadala mong problema ay relatively difficult, more difficult than those that you had been. Mga pinagdaanan mo sa buhay, maaring mga krisis din yon. Pero yung kasalukuyan, mas mataas ang level ng krisis na ito. So the peak in a graph, for example, is higher. At sa mga panahon ito na mabigat ang pinagdaraanan ng isang kaluluwa, ang sabi dito, no? Let it ask Jesus Himself to act. Ibig sabihin, hayaan mo lang ang Panginoong Yesus ang kumilos. Siya mismo, hindi na ikaw, no? Yun ay sa mga mahihigpit mga circumstances. Ibig sabihin, let it go. Walang isipin. Bayaan mo ng Panginoong Yesus. Maybe because the crisis that you are having at the present moment, medyo mabigat in the sense na hindi na kaya ng kaluluwa. Maaring kakayanin pa naman ng kaluluwa pero lubhang mabigat. Kumbaga, siguro, maraming enerhiya ang mauubos sa'yo. And maybe, beyond your power na, no? Hindi na kaya ng iyong sariling lakas. Hindi ko alam kung ano example lang ibibigay ko kaugnay dito, pero it must have been really something difficult. Ginawa mo ng lahat, wala pa din. Ginawa mo na yung tingin mo dapat, wala pa din. You have prayed a lot, wala pa din. Luhod ka na sa Panginoon, wala pa din. Parang nabibingi ang langit. Although hindi naman totoo yun na bingi ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na kung hindi niya ibinibigay ang ating kahilingan ay wala siyang pakialam. So for whatever reason, hindi natin alam. Kasi Diyos lang naman nakakaalam eh. Bakit natin kailangan pagdaanan ng mga bagay na mahirap. So sa ganung paraan, hayaan na lang. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ngayon, kumbaga, magkakaroon ng isang himala. Kinakailangan ng isang himala upang malagpasan
So kung ikaw ay nasa bingit ng alangan, buhay mo ay nasa bingit ng alanganin, di mo na yung kayang iligtas ang sarili mo, then Panginoon na lang ang talagang pag-asa mo, sasagot sa'yo at magsasalba sa'yo. Ang maaring kung ikaw ay nasa panganib, halimbawa ang iyong buhay, wala ka nang magagawa, tumawag ka sa Panginoon. Hayaan mo nang ang Panginoong Hesus ang gumawa. So parang all of a sudden, tipong kung ikaw ay babarilin, hindi puputok ang baril. Kung ikaw ay sasaksakin, madadapa yung nanaksak sa'yo. Parang gano'n ano? Yung wala ka ng lakas kasi para kontrahin. At ang kumikilos na sa mga oras na yan ay ang Panginoon. Hindi ito imposible. Kasi nga sinasabi natin lahat ng bagay naman may solusyon. Gaano mo katagal ang pag-resolve ng isang bagay may solusyon. At kung tingin mo sa sarili mo, dapang-dapa ka na. Ginawa mo na ang lahat, naubos na ang kayamanan mo halimbawa, no? Wala pa rin. Naging patient ka na. Hindi ka pumatol sa taong nananapak sa'yo. Tapos ganun pa rin ang sitwasyon. Nasa punto ka na mawawalan ka na ng pag-asa. Pero huwag kang bibitaw. Kasi at that point na bibitaw ka na talaga, doon naman dumarating ang saklolo mula sa Panginoon. At parang isang tinik na nawala sa lalamunan. Ganun yung epekto. Hindi ka makapaniwala. Uy, paano mo nalagpasan yun? Paano ko nalagpasan yun? Kinaya ko sa kabila ng aking kawalan na ng pag-asa. Paano pa ako nabuhay nun? Mga ganun ba, no? Aksidente ka, halimbawa, no? You're supposed to be dead by the gravity of the the effect, no? The impact. Pero milagro. Nabuhay ka pa rin. So in those circumstances, nandun ang Panginoon. Siya mismo ang gumagawa ng paraan. Siya mismo ang kumikilos. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nalalagpasan natin ang mga bagay na tingin natin ay parang wala ng kalutasan. May mga actually ako sa mga ganitong pagkakataon, dumaranas ako ng ganyan. Lord, bakit ganun? Ba't hanggang ngayon ganun? Ba't ang bigat-bigat pa rin ganun? Wala na. Parang tingin mo, nagawa mo na. Exhaust mo na lahat ng parang. Bahala ka ng Panginoon kung anong gusto mo. Kung hindi mo pa kalooban, ay di, wala naman tayong magagawa. Nakakapagod lang kasi na sikapin mo pa na baguhin ang mga bagay, tapusin, pero wala, hanggang doon na lang. Nagawa mo na lahat. Wala nang maisip eh. Wala nang maisip gawin. Bahala ka na, Lord. Sabay iyak, no? Kasi ang bigat-bigat din. Wala ka namang magawa. So, pinagkatiwala mo na sa Panginoon, sabay iyak. Ganun talaga yun. Ganun lang kaya natin gawin. Wala na nga eh, nagawa na natin lahat. Pa rin. So, kapag binigyan natin sa Panginoon yung bola para siyang gumawa ng paraan, papayak ka na lang talaga eh, dahil kapag umabot ka sa ganung punto, talagang ibig sabihin niya ng bigat-bigat ng pinagdaraanan. And we are one with that soul. Sa mga kaluluwa na dumaranas ng ganitong kahirapan, we are one with the soul. Kaya natin gawin na ipanalangin ang kaluluwa. Panalangin natin kapatid na dumaraan sa matinding pagsubok.
Panalangin natin na malagpasan niya ang kung ano man ang nagiging katapat ng kanyang mga paghihirap. Ganun lamang po ang ating maaaring gawin. Maglumuhod, magsumamo sa Panginoon, na sana'y maganap, no? Na sana'y siya mismo ang kumilos para sa kung ano man ang ating dinadalang suliranin. And if you are in this stage, again, we are one with you.